Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito na nga ba yung sinasabi ko po, mga kabida? Puro budol po mga pronouncement po ng Pangulo, ano po? Bakit? Kamakailan lang po, di ba sinabi po niya na magkakaroon po ng amnesty ito hong mga PhilHealth members po, mga kabida na hindi ho nakabayad po ng contribution at i-waive daw itong penalties at saka itong interest, Pero hindi pala totoo yun, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po. Itong post po, mga kabida, ni Attorney G, sa kanyang Facebook page po, Ang title po ng kanyang post is, gusto ninyo ng halimbawa ng isang budol na balita, Ito, babasahin natin to, mga kabida, kung budol ba ito, Matapos ipamalita ng ating Pangulo na magkakaroon ng amnesty sa PhilHealth contributions ang kanilang mga miyembro kung saan magiging waive ang lahat ng interests at penalties ng mga unpaid contributions dito. Kumambyo kaagad ang PhilHealth makalipas lang ang isang araw mula nang i-anunsyo ito. Keso hindi raw automatic ang nasabing waiver na ito dahil ipapatupad lang daw ito kapag mababayaran mo ng buo ang lahat ng utang mo sa loob ng 30 araw mula sa araw na ito. Ay nako. At papatungan na kayo muli ng interest at penalties kapag lumagpas na kayo sa palugit na ito. Ang siste, nag-amnesty pa kayo. Kung nag-amnesty ang PhilHealth, sana wala na yon. Wave na sana yun. Di ba? Binibigyan po ng 30 days. Normally, ang amnesty po, umabot po ng 1 taon, mga kabida. Pero ito, 30 days lang po, Okay? Eto. Ang karaniwang amnesty program po ay tumatagal ng at least 1 taon upang mabigyan ng sapat na panahon ang taumbayan na maayos ang kanilang mga dokumento at makaipon ng sapat na pambayad para dito. Kaya kung 1 buwan lang po ang palugit na ibibigay ninyo para sa amnesty na ito, salamat na lang po. Para na rin kasing sinasabi ninyo na napasubo lang kayo dahil sinabi ito ng ating Pangulo. Ngunit hayaan ninyo naman po akong magbigay ng isang panukala para sa inyo. Kung ganyan po kayo ka-stricto sa inyong mga miyembro, baka naman po pwedeng i-apply ninyo rin ang pagiging stricto ninyo sa 60 billion pesos na hanggang ngayon na hindi pa naisusoli ng palasyo at patawan ninyo na rin ng interest at penalties ito. Kapag hindi nito may soli ang pera sa loob ng 1 buwan mula sa araw na ito, para maging patas naman ang patakaran ninyo, di ba po? At kapag nagawa po ninyo ito, mangangako po kaming lahat na hindi kami magkakasakit para hindi na kami maging pabigat sa bulsa ninyo. Another day, another budol, budonggang. Yun yung post po ni Attorney G, mga kabida, Lumabas pala, mga kabida, na budol pala yung sinabi po ng Pangulo na amnesty, para ho sa mga miyembro po ng PhilHealth na hindi ho nakabayad po ng contribution. Yun kasi yung sinabi ko, mga kabida, na kahit na nagtatrabaho po ang Pangulo, pero hindi ho niya makuhang pagkatiwalaan po siya ng taong bayan, mga kabida. Kasi po, yun nga may mga pronouncement na budol. Hindi ho nagkakatotoo po, mga kabida. Biglang kumambyo po kaagad, kagaya ng ginawa po ng PhilHealth. 1 araw lang po, mga kabida, matapos po niyang sinabi, okay, at inassure po, mga kabida, na magkakaroon po ng amnesty ito hong mga unpaid contributions ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po, ito hong mga miyembro, mga kabida. Yun pala, binigyan lang pala ng 30 days po, mga kabida, ang mga miyembro. Yung hindi po nakabayad po ng kanilang contribution, para isettle ito, mga kabida. Kapag lumagpas po ng 30 days, another interest na naman po. Diba? So, bakit pa po nag-impose po ng amnesty kung ganun pala, mga kabida?
Tama po si Attorney G. Karaniwan po mga kabida, pag meron pong amnesty, usually isang taon yan eh. Yung amnesty na yan, ano po. Katulad po ng SSS, di ba? Pag meron pong condonation, may isang taon yan. Binibigay yan mga kabida sa mga miyembro. Ibig sabihin po, niwe-waive po nila mga kabida yung interest, penalties, ano. Basta mabayaran lang po yung actual na utang po ano ng mga miyembro. Ganun din yun sana, ano? Pero 30 days lang po yun, ano? Mga kabida. Nagkaroon pa po ng amnesty kung ganun, di ba? Oo. So malinaw po na budol, di ba? Budol yung sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Para lang po ipakita at patunayan po, ano, sa publiko na meron pong ginagawa po ang Pangulo po mga kabida, ano po. Mantakin nyo ha, lately po ang Pangulo po parang umaakto na po bilang spokesperson po ng mga ahensya po ng gobyerno, ano po, mga kabida. Diba? Hindi po trabaho sana ng Pangulo yun, pero understandably, gusto ko niyang makabawi mga kabida doon ho sa lagpak po niyang trust rating. Kaya ito, kahit ano-ano na lang po ang sinasabi po ng Pangulo, ano po, mga kabida, no? Kahit na hindi po doable, okay? Kaya nga, naintindihan ko yung mga ahensya po ng gobyerno ano, na baka naman po siguro hindi po nila alam, okay, napilitan lang po sila mga kabida, no, na bigla hong inanunsyo po ng Pangulo, magkakaroon tayo ng amnesty, pero hindi po preparado yung PhilHealth na magkakaroon po ng amnesty. Dahil sinabi po ng Pangulo, kaya yon napilitan po, no, mga kabida. Binigyan lang po ng 30 days yung mga member para isettle yung kanilang contribution penalties, ano, mga kabida. So, mga ganung bagay, isa yun sa mga contributions, ano, kung bakit po bumaba yung trust ratings, yung tiwala po ng taong bayan po, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Yun yung pagkakaiba po nila kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Hindi ho dapat magtataka itong mga kaalyado, okay, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung bakit bumaba yung kanyang trust rating at saka approval ratings, ano? Dahil ho po doon, ano? Di ba? Oh. Kaya naalala ko po yung sinabi po ni Senator Ping, every time na meron hong pronouncement po ang palasyo, pag-isipan mo na, okay? Huwag hong dali-dali ho na i-anunsyo kagad, ano? Di ba? Baka naman po makompromise yung credibility po ng palasyo dyan, ano? Lalong-lalo na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa kakahabol po makabida, no? Na para magkaroon po ng magandang image sa publiko, ano? Para isipin po ng publiko na maganda yung ginawa po ng Pangulo o ng gobyerno niya, ano? Kahit na po imposible, inanunsyo po, ano? Mga kabida. Kaya nagkaroon tuloy ng sometimes disappointment kung hindi ito matutuloy. Alright? And do you think ito hong ginawa po ng PhilHealth po makabida, hindi ho nadidisappoint ang mga miyembro dito? Nadidisappoint po ang mga miyembro, mga kabida, no? Dahil umasa po sila na waive po ang interest at saka penalties. Okay? At umaasa sila na mahaba yung panahon para magkaroon po sila ng preparasyon, masettle po nila yung kanilang unpaid contributions, ano po, mga kabida. Pero yung pala, 1 month lang po, isang buwan, di ba? Gaya na sinabi po ni Attorney G, karaniwan po mga kabida ng amnesty, umabot po ng isang taon para po mabigyan po ng sapat na panahon ang mga miyembro po na isettle yung kanilang unpaid contributions. Hindi kasi madali mga kabida, no? Na isettle yun Lalong-lalo na po kung kapos sa buhay ang isang miyembro, ano? Mga kabida. So, kailangan po ng mabahabang panahon para at least man lang makaipon po siya, no? Para pambayad po dun ho sa kanyang hindi po nabayarang contribution, mga kabida, ano po. Yun yung malasakit. Okay? Ang tawag po doon, mga kabida, malasakit Wala po doon ang gobyernong ito, ano po, mga kabida. Ilang beses na ba tayo nabudol po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kung maalala po ninyo, yung pinakauna po niyang promise po makabida, no, noong campaign period, okay, sinabi po niya na kapag siya po ay magiging Pangulo po ng Pilipinas, gagawing
20 pesos na lang po ang presyo po ng bigas. Ano? Nangyari ba yon? Wala, hindi po nangyari yon. Nangyari man po yun mga kabida, pero selected lang po. Ano? Hindi po ipinatupad sa buong bansa. Ano po, mga kabida? Selected lang yung mga lugar kung saan nasalanta po ng bagyo, baha, mga kabida. Diba? Oo. Yun yung unang budol. Eto, konkretong budol po ito. Pinaasa lang po mga kabida ni Pangulong Marcos ang mga miyembro po ng PhilHealth. Okay? Kung ganun po kay-stricto po mga kabida ang PhilHealth, sana in-implement din nila yung pagiging stricto po nila dun ho sa 60 billion pesos. Tama po si Attorney G. Dapat maging stricto kayo dun ho sa 60 billion pesos po na hindi pa isinauli po ng Malacanang po mga kabida. Kahit na po may utos po ang Korte Suprema na ibalik po yun kaagad. Diba? Kailan lang po yung utos po ng Korte Suprema last year? 2026 na po tayo ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa po naibalik. Klaruhin po natin yan. Kung meron bang perang Malacanang para isauli po yung 60 billion pesos po, mga kabida. Kaya siguro, hindi ho makuha po ng PhilHealth na bigyan po ng isang taon itong amnesty po na sinasabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil kulang siguro kayo ng pera, di ba? Kulang kayo ng pondo kasi hindi pa naisauli po sa inyo yung 60 billion pesos. Singilin ho ninyo si Pangulong Marcos. Okay? Kasi yun yung utos mo ng Korte Suprema, na ibalik agad yung 60 billion pesos po sa coffers mo ng PhilHealth, mga kabida. Para hindi ho maapektuhan po yung serbisyo po ng PhilHealth sa mga miyembro nito, mga kabida. Di ba? See? Ngayon, maniniwala pa ba kayo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Ano kaya ang magiging depensa dito ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida? Ang taga-depensa po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po kaya yung kanyang depensa ho dito, mga kabida, Okay? Alright. So, yun lang po, At least, malinaw po dun ho sa sinabi po ni Attorney G na budol pala yung sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, Okay? Meron ngang amnesty na binigay, pero short term lang po. Okay? 30 days. Ang buong akala po ng mamamayang Pilipino po, mahaba-haba po, mga kabida, po. Alright? Nagbigay pa ng amnesty. Parang sinasabi po dito na, napilitan lang po kami. Kasi sinabi po ng Pangulo, yun. Linawin po ninyo kung ganun, Para po sa mga PhilHealth members, ano po ang inyong komento at pananaw patungkol ho dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.